Hello, sound. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po, Pastor Ryan. Salamat po sa kanyang family, kay Ma'am Lotus. Salamat po. At salamat po na pinayagan niyo po akong tumayo dito po sa inyong pong pulpito. At sinabi niya na magsasalita po ako dito, sabi ko, ano kayo sasabihin ko sa mga ganitong malabong simbahan? Sa isang preacher na nagsisimula sa mission, wala akong mabuong, sabi ko, tinanong ko po si Pastor, sabi ko, Pastor, baka may nais po kayong sabihin sa akin na maging topic ko, ano po ba ang tema niyo? So, siyempre, napakalaga kasi naniniwala po ako na ang man of God, siya po ang sabi ng Bible, he is the overseer. Siya yung nakakakita ng buhay ng mga tupa ng Diyos. Amen? Siya yung nakakakilala. My sheep hear my voice. He is the under shepherd. No? At it is really a privilege na ako po ay makapagsalita sa mga tupa ng Panginoon. No? At nakita ko ni Pastor Ryan yung aming lugar doon. Bundok po talaga po iyon. Yung pong aming pong nabiling lupa ay slope siya, pag ganun. Hindi gaya dito patag eh. No? Napakahirap po magtayo po doon ng gusali, maghukay, ang lalaki ng bato. Meron po kami isang bato doon na hanggang ngayon hindi pa namin natitibag. Ang laki na. Sintakin ng pulpitong ito. Andun sa may likod pa. Tapos meron, nung una po namin nabili is 200 square meter, tapos na po yun. Nabiyaran na po, nag-extend kami ng another 111 square meter. No? At total of 311 square meter. Salamat po sa inyong support. Ang church na ito ay malaki po ang naging bahagi niyo po. Yung una kong pagpunta rito ay doon po yun napunta. Sabi nga ni Sir, nagpapirma siya ng Bible pala sa akin. Doon si Brother Jay, sabi ko, anong year nga po kayo? Sabi niya, tinatanong niya ako ng year kayo. Sabi ko, ano yun eh, 7th year yun. Hindi ako nagkakamali, 7th year. Para 2 years na po. So, sa biyaya po ng Panginoon ay, yun nga po, ngayon ay binabayaran namin yung 111 na square meter. Payable for 20 months. So, meron kaming monthly amortization. No? Pero sa kabila ng lahat, napakabuti ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Jerry, na narinig ko rin ka ng Pastor, pumunta sila sa lugar na ito. Si Pastor Jerry pumunta doon sa Silang, si Pastor dito. Ang dala-dala ay Biblia, ang pamilya, mga gamit. Pagkatapos, makita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Ito na. Naalala ko yung nag-post ulit si Ma'am Lotus ng throwback ninyo dito na nagsisimula kayong maghukay, tapos nakita kayo may bata, karamihan babae, pero nasa kayong mga lalaki. Ganun talaga sa Baptist Church. Nung nagsimula din kami doon, mas maraming babae. Nung nagsimula kami doon, mas marami ang babae. Sabi nung iba, kasi yung mga tatay sila yung mga trabaho. Sila yung mga breadwinner. Kaya ganun siguro. Ayun ho, no? At ngayon ho ay nag-renovate kami ng aming roofing. Nag-trusses kami tubo muna. Kasi yun po yung asya doon sa budget. Nagkaroon kami ng Thanksgiving namin ng year-end 2024. At nagigom namin yung halaga, and then nagsabi ako sa aking pastor, kay Pastor Arnold Vallejo, sabi ko, Pastor, tutuloy po ba namin? Sabi niya, basta may budget kayo. Okay, sige, sabi ko, by faith, at ayun, sa biyaya ng Diyos, natapos ang yung roofing. Kaya lang, hindi pa namin matanggal, kasi pag tinanggal namin yun, open kami. Magtatagulan. Sabi ko, wag muna natin tanggalin, nakalusot lang yung mga tubo, then may roofing na po kami. Nakapag-process. So, yun po yung update sa mission. No? So, panalangin niyo po kami, mga kapatid, at salamat sa biyaya ng Diyos. And then, for transfer na rin po, na pinaprocess namin, itong pagka-transfer po ng property. Kasi natapos po yun last year, yung 200 square meter. Biyaya naman ng Diyos,
nung ka-transfer namin, sabi nung yung may-ari po ay naging member din po nung mission. And then, sabi niya sa akin, Pastor, kung ita-transfer natin, kahit hinuhulugan niyo pa po yung lupa, isasama na po natin yung hinuhulugan niyo. So, lahat na po yun, ita-transfer. Kahit habang hinulugan siya. So, biyaya po ng Diyos, nakakatuwa, na bayaran na po yung capital gain tax, and then yung documentary stamp tax, and then pinaprocess na lang po sa munisipyo yung pag-transfer po nun. No? So, salamat sa Panginoon at salamat sa church ito. Napakalaking bahagi niyo po sa gawain po doon. At sana po minsan may mapadaan doon, makita niyo po, meron po kaming karatula po doon. At bundok po yun, pataas. Tama po yung sabi ni Pastor. Marami pong, yung lugar namin, accident prone talaga yun, you know? Maraming nahuhulog po doon, truck, kotse, at kung ano ng motor. Pero hindi naman po talaga yung liliko ng mga liliko. Kasi doon sa pinakamatarik, ano na po kasi yun boundaries na po ng dalawang barangay yun. Yung sa amin ay barangay Patingan, yung isa naman po ay yung mahabang parang na barangay. Kumbaga, yung sa amin, boundaries na. Pag inakyat yun, ibang barangay na po. Kami na po yung dulo doon. So, doon po kami. And then, yung amin pong auditorium, nakita nga po ni Pastor, parang po siyang theater. Pababa. May gano'n pahagdan. Yun yung gano'n naman yung gagawin namin, pahagdan. Okay, parang ang nasa theater, parang nasa teatro. No? Anyway, maraming salamat at salamat po sa privilege again, Pastor Ryan. No? At tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? At buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Genesis chapter 6. At alam ko na ang kasaysayan ito ay pamilyar na sa inyo. No? At pag-aaralan natin ang panahon ng baha. No? Sa panahon po ni Noah, at ating pong titingnan mga kapatid, ang nais pong iparating ng Diyos sa atin. Okay? So, at Genesis chapter 6, we will be reading one verse, no? Diyan po sa verse 9. Verse 9. Okay? So, basahin po natin Genesis chapter 6, verse 9. Nariyan na po ba kayo? Amen? Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ready now, read. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. And Noah walked with God. Nais ko pong dalhin ang mensahe, Noah, a man, walked with God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa privilege and opportunity na kami po ay makapanambahan sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat po sa family ni Pastor Ryan, sa pangunguna ni Pastor Ryan. Salamat po allowing me to preach behind his pulpit, Panginoon. Ang dalangin ko po na maging tulong po ako sa pananampalataya at paglago ng mga kapatiran dito, Panginoon. Holy Spirit of God, wala po akong kakayahan, wala po akong kapangyarihan, but I do believe, Panginoon, na meron ka pong gagawin na magagamit mo po ako, Panginoon, as instrument upang ang inyong mga anak, Panginoon, ay mapunan ang kanilang pangangailangan espiritual. Ang dalangin ko po, O Diyos, awayin ko po ang gawa ng kaaway. Please, Lord, as I'm going to speak this message, allow me to speak in the spirit of Thy Word, in the power of Thy Word, in the language of Thy Word, O God. Please, tulungan mo po ako na ang mga salita na mamumutawi sa aking mga labi, Panginoon, ay manggagaling po sa inyo pong salita. Ikaw po patuloy ang maitaas namin, maluwalhati, at anumang karamihan nakita mo sa aming puso, patawad po. Ito po ay aming hiling, dalangin, sa ngalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po at kayo po ay makakaupo na. Right? So, nais ko pong magbigay lang din ng testimony as part of our introduction. Ako po ay 2 beses nagsuko ng buhay sa Panginoon. Nakakwentuhan ko nga po si Brother Gerald at silang mag-asawa. Dahil nagtatanong siya, nagkwento ako ng aking buhay. Way back 1998, nagsuko po ako ng buhay sa Panginoon. Kaya naalala rin po ni Ma'am Lotus na, kasi Ma'am Lotus kasi naalala ko rin po na estudyante siya sa Bible School. Ako po ay nag-enroll and then PFC ako. At graduating po ako nung mawala po ako sa gawain. Sa madaling sabi ay nag-quit po ako. But you see, malungkot na patotoo mga kapatid, pero malungkot din ang naging buhay. Maraming beses pinalo ako ng Panginoon.
andyan yung pong, nung ako'y magkaroon ng family, ay nagpaalam ako kay Pastor Ed, pinagalitan niya ako, kasi alam niya, sinermolan niya po talaga ako dun sa office nung sinabi ko na ako po ay mag-aasawa na. Galit po siya, but then, in-encourage pa rin po ako. Pero alam niyo, it took 8 years na ang buhay ko ay hindi nagamit ng Panginoon. Malayo sa kalooban ng Diyos, sa tuwing dadala ako ng simbahan, ang naging response ko pag-iyak. Naalala ko si Pastor Bob, kasabay ko po siya, kasabay kami si Brother John Gamboa. Siya yung unang, noong 1996, nag-full-time siya. Ako, wala na rin po siya. Tapos, 1997, si Brother Rudel. 1998 ako. 1999, si Pastor Bob. Apat kami niya magkakasama. Dalawa na kami natitira. Sa, namin, sa batch namin ng mga full-time doon sa Los Baños. sabi ko sa amin. Kaya sabi ko, habang may buhay pa, gagawin ko ang kaya ko na ibinigay na buhay sa akin. 2010, nakabalik po ako sa gawain. Pero bago po ako nakabalik, ang dami kong pangako sa Panginoon. Ang daming palo. Nandiyan po yung halos kunin ng Panginoon ang buhay ng aking magina. Noong panahon na si Hazel po, yung aking pong misis ay nagdadalang tao, amen, salamat, at taong dinadala niya. Alam niyo ho, mga kapatid, ay 8 months, 7, mag-8 months, yung sisikin po yung bali nag-aaral sa Bible School, kaklase ni si Joel, first year po yun, mag-second year na siya, yun, sa BHBC. At nung siya po yung pinagbubuntes ng aking misis, na-dengue po yung aking misis, si Hazel. Na-dengue po siya, tapos nag-bleed lahat, yung sa mata, lumabas yung mga dugo. Talagang agaw buhay na, mga kapatid. Half dead, no? And then, sabi ng ospital doon sa Los Baños, mga kapatid, ay kailangan yung lumipat ng hospital kasi yung bata, malamang-lamang ay lalabas siya ng premature siya. Kaya yung pong aking anak ay premature po yung si Ezekiel, na premature baby. And then, pinalabas kami, punta kami ng Provincial Hospital Santa Cruz, Laguna. Alam niyo, pagdating po doon, sabi nung doktor, yung pong bata ay walang heartbeat. So, it signs na, vital signs na wala siyang buhay. Ang tanong sa amin, sino gusto mong mabuhay? Yung nanay o yung tatay? We try to revive the baby, but you have to choose. Sino gusto mabuhay? Yung nanay o yung bata? Yung baby? Yung kasama ko yung biyanan ko, siyempre, yung biyanan kong babae. Sumagot siya sumagot. Sabi niya, yung nanay. Kasi ibig sabihin, yung time na yun talagang blanco ang ano ko. Sabi, kasi pwede pa sila magkaanak. Sabi ng aking biyanan. Umiyak lang ako at takot ko yung sinabi ng Bible, the Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Pero sabi ko sa Panginoon, kung batang ito ibibigay mo sa akin, ay kung tinatawag mo ako, isusuko ko ang aking buhay. Binigay ng Panginoon. Pero alam niyo, yung bata, mga patid, nung doon sa delivery room, na ilabas yung bata, si Ezekiel, no, ay hindi siya nakuha, kagaya ng ibang mga bata. Wah! Siya mo. Hindi siya gumanon. Ngiyaw lang siya. Hindi po, wala talaga. Yung kagaya ng ginagawa ng doktor, tatlong beses na kapatid. Umiyak. Sabi, uy, patay na nabuhay. Pangalan nyo rito, Jesus. Pinangalan ko Ezekiel because sa Bible, pag-aaral ng Biblia, ang Ezekiel, ibig sabihin, God is strengthened. So, yun. Kaya sa biyaya po ng Diyos, isang paano po sa akin ng Panginoon talaga yun. And then, hindi pa rin nakapangyari, mga kapatid. Hindi pa rin nakapangyari. Dumating yung milenyo na baha at bagyo. Yung time na yon ay 2004 pinanganak kasi si Ezekiel. 2006 yun yung bagyo.
binagyo kami doon sa lugar namin. Lugar namin ay binaha. Mga kapatid, talagang matinding baha. Lubog lahat doon. Yung lugar po namin, yung barangay Malintasan sa Banyo, yung katabi namin yung LSPU, binapaha po talaga yun. Binaha ng todo. Pero doon lang nangyari na yung mga bahay lubog. At mayroong mga mataas sa bahay, nandun kaming lahat. Binaha po kapatid. Naalala ko ulit ang panawagan ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, suko na ako. Kaya 2010, mga kapatid, nagsuko ko ng buhay sa Panginoon. May mga inayos lang ako. No? At ang trabaho ko po nung lumayo ako sa Panginoon ay barbero. Kaya lahat ng kwentong ito ay kwentong barbero. Hindi po totoo po yung barbero po ako. Alam niyo yung pastoraya. Ako po yung maggugupit. Lahi namin barbero. Lolo ko barbero. Tatay ko barbero. Kiwi ko barbero. Mga pinsan ko barbero. At barbero din po ako. Maggugupit. May sarili po akong barbershop. Naggugupit ako. May mga tauhan. Then meron kaming tindahan. Magpapatayo na sana kami ng bahay. Nakwento ko kay Brother Gerald. Pero it so happened, naalala ko yung panawagan ng Panginoon. Iniwan ko yung barbershop. Kinausap ko si Pastor Arnold. Si Pastor Arnold na po yung pastor ng Los Baños. 2007, ay, 2010, nakipag-usap ako. 2009, nakipag-usap ako kay Pastor Tatis December. Sabi ko, Pastor, bigyan mo ako ng 2 months, meron na ako mga ayusin. No. Pagkatapos noon ay bumalik ako January. Nakipag-usap ako sa aking pastor, Pastor Arnold. Si Pastor Arnold po, siya po yung nakapag-win po sa akin sa isang Bible study. Nasave ako sa isang Bible study. 1995, I got saved. 1998, I got baptized. 2 years, ba't ang tagal? Kasi ako po ay miyembro ng Burn Again. Kasi alam ko, pag nabaptize ka, yun na yun. Pero nalaman ko yung authority of baptism. Doon pala talaga matigas talaga yung puso ko, ulo ko, kaya gano'n. No? Sa bagay, wala naman malambot na ulo. No? At sa biyaya po ng Diyos, mga kapatid, ayun nga po, pagsuko ng buhay. Sabi ko, kung gusto ko lang makapaglingkod sa Panginoon, magamit sa church, tumulong, maging katuwang ng aking pastor, kung anong iutos niya, gagawin ko po. Sabi niya, mag-aral ka sa Bible School. Aral ulit po ako, pasok ulit ako. No? At no, kaya pumasok, di ko na inisip, bahala na akong gagraduate o hindi. Basta pasok lang po ako ng pasok. Hanggang sa malaman ko, gagraduate na kami. Alam niyo po, may award po ako sa Bible College. Most improved. Sabi ni Dr. Ed, pag hindi pa naman nag-improve yan. 2 beses pa. Pastor, 3rd year and 4th year, most improved. Kaya sabi ni Pastor Ed, sabi niya, pag hindi pa naman nag-improve yan, ewan na lang. Kaya po sabihan ng Diyos, at ito po, alam niyo, masaya sa gawain ng Panginoon. Hindi ko sinasabing sa gawain ng Panginoon ay bed of roses na lagi naririnig natin kayo masulat. Tunay po na may kahirapan sa gawain ng Panginoon. Pero hindi po nakakasawa maglingkod sa Panginoon. At nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos. Yung pangarap na iniwan, pangarap lang naman yan. Mangangarap ka pero hindi pa naman nangyayari. Pero ang sinunod namin yung pangarap po ng Diyos. Kaya po ako ay nagsuko ng buhay. Then yung anak ko po, sabi ko, si Ezekiel, siya po ay scholar po siya ng bayan. Supporta po siya nung gumraduate siya sa academy, ay meron siyang support na natatanggap dito sa gobyerno ng Laguna. Actually, nakatanggap nga siya. Pero nung nalaman sa Bible School siya, sabi, hindi pala to accredited ng DepEd. Sabi, tatanggalin na mo namin. Nalungkot siya. Sabi ko, okay lang yan. Sabi niya. Sabi ko sa kanya, actually maraming gusto paaral sa anak ko. Gusto niya sana mag-IT. Pero bata pa yun, nagsuko ng buhay, ay 8 years old yun. Pero hindi ko alam kung bakit, ano nangyari, bakit nag-iba yung ihip ng hangin. Pero sabi ko, aral kang Bible School. Sabi ko sa kanya, pasok ng Bible School. Pero yung aking kapatid, saka yung kapatid ng misis ko, gusto siyang pag-aralin. Pag-aaralin sa Manila, yung sa kapatid ko sa RTU. Pero sabi ko, sa Bible School ka. Sabi ng kapatid ko, anong kukunin niya kurso? GIT. Ano? GI Joe? Anong kurso yun? Anong magiging trabaho niya? Sabi ko, wala kayong magiging trabaho. Maglilingkod siya sa Diyos. Magpapastor siya. Sabi niya, gaya ng tanong niya sa akin, ano kayo
kayo makain? Abay, di siya plato. Paano kayo mabubuhay? Abay, di hinga. Ano nga ba? Ano kasi yung iba, pag kumakain, kaya tayo kumakain para mabuhay. Sabi ni Dr. Ed, narinig ko nung first time visitor ako. Sabi ni Dr. Ed, nabubuhay tayo kumakain hindi para mabuhay. Kumakain tayo dahil tayo buhay. Yun yung naaalala kong preaching niya noon. He is talking about yung dun sa halaman. Kaya hindi ko makalimutan din nung first time ko marinig si Dr. Ed. At yung nagpipreach siya sa preach the word, being stand in season and out of season, yung preaching niya. Don't preach science, don't preach mathematics. You preach the word. First time visitor ako noon, nangusap na ang Panginoon sa akin. Pero nakapangyari pa rin ang kalooban ng Diyos. At ngayon, nata-mission po kami. Let's go to the message, Genesis chapter 6, verse 9. Ang sabi ng Bible, these are the generations of Noah. Noah was a just man and a perfect in his generation, and Noah walked with God. Noah, a man, walked with God. So sa panahon na ito, mga kapatid, sa kasaysayan ng Genesis chapter 6, na kung kayo po ay nakakapagbasa, you are familiar with this chapter, mga kapatid, nakita ng Diyos yung kalalagayan ng tao. Na sabi ng Bible, nakita niya in verse 3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that he also is blessed, yet his days shall be 120 years. At ang sabi ng Bible sa verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imaginations of the thoughts of his heart was evil continually. And God was grieving nung makita niya ang tao na bubuhay malayo sa kanyang kalooban. Kaya nga ang Diyos, mga kapatid, hindi po siya nalugod. He was not pleased. Ayaw niya na ang tao ay naglalaro sa kasalanan. Ayaw niya ang tao ay nasa lusang ng kasalanan, mga kapatid. Sabi siya na habang. Kaya naman, ang sabi niya, nilipunin ko ang tao. Sapagkat ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Sa aming mga bisita, salamat po na kayo po ay narito. Ang layunin po ng simbahan ito, kayo po ay makakilala sa Panginoon. Makasumpong ng katiyakan ng langit. Hindi ang simbahan ito ang katiyakan ng langit. Ang katiyakan ng langit walang iba kundi kay Jesus. Kung tatanggapin mo siya sa iyong puso, magsisisi ka ng iyong kasalanan, tatanggapin mo siya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, tatawag ka sa Kanya, ang pangako ng Panginoon, ikay magkakaroon ng buhay na walang gan, ikay maliligtas, ikay matitiyak mo ang langit. Can you imagine, nung ako po ay nasa Bulacan, ako po ay tubong Bulakenyo, dinadala po kami ng nanay ko sa Sunday School, yung tinatawag na Power of God, pero ang tagal kong umatin doon. Pero may nagtanong sa akin, isang preacher, Pastor Arnold Vallejo. Sabi niya, ano pangalan mo? Sabi ko, Benny po. Na-invite ako sa Bible study. Sabi niya, Benny, ikaw ba'y nakatiyak ng langit ko sa kaning bawian sa iyong buhay? I have the Bible, Tagalog nga lang, yung may kandila pa, nauupos. Sabi ko, hindi po tiyak ang langit. Sa madaling sabi, binahagian ako ng katiyakan ng langit. First time ko marinig, may nagtanong ng gano'n. And only the Baptist Church. Nagtatanong ng gano'n. Are you saved? At lagi ko yung naririnig, every time na naririnig ko ang aking pastor na tinatanong niya ang kongregasyon, are you saved? At ako'y natutuwa kapag naririnig ko yun, salamat at iyak ako ng langit. Alam niyo po, sa panahon na ito ni Noah, mga kapatid, yung mga taong ito na nakita niya, sila'y napahamak. Napunta doon sa tinatawag na apoy ng impyerno. Sapagkat alam natin ang kasaysayan na sabi ng Bible, hindi sila naniwala sa nagpapadyang panganib. God saw the wickedness of man was great in the earth, and the imaginations of the thought of his heart was evil continually. Alam niyo po, ito pong panahon na ito ni Noah, walang iba sa panahon din po natin. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, this know also that in the last days, perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, untemperate,
unfaithful, unholy, without natural affection, truth breaker, false accuser, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having form of godliness but denying the power thereof, for such turn away. Nasa ganito na po tayong kalalagayan, mga kapatid. At sa panahon ito ni Noah, mga kapatid, walang tumitindig sa katotohanan. Only Noah and his family. What we need today is a transformed, changed, and surrendered life like Noah. He walked with God. Lumakad siya kasama ang Diyos. Ang hirap mong lumakad, mga kapatid, na kasama ang Diyos, na ang mundo nakikita mo, iba ang sistema. Amen. That's right. At salamat merong church. Sabi ko nga, paano kaya kung walang church? Saan kaya ako babalik? Ako'y lumayo sa Panginoon, buti na lang merong church. Nakabalik ako, alam niyo, nung ako'y nakabalik sa church, wala akong narinig na anumang pangit na salita nung bumalik ako doon. Puro encouragement. Amen. Praise the Lord. You're back, brother. Tuwang-tuwa sila. Wala ka nang makikita ng ganitong klaseng simbahan na nagmamalasakit, nagmamahal sa mga buhay na sila. At alam natin ang kasaysayan, almost 11th century, after the creations of Adam and Eve, Lamech had a son whom he called Noah. At itong si Noah, mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon sapagkat nakita niya ang kalalagayan ng mga tao. Nakita ng Diyos ang kalalagayan ng tao, tinawag niya si Noah, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. And then inutusan siya, mga kapatid, ng Panginoon, na ang sabi ng Bible, and God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, verse 13, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. At ang sabi ng Panginoon, made the ark. Pinagawa siya ng arko. Sapagkat ang Panginoon ay magpapaulan. At magdudulot ng baha. Lilipulin niya ang tao. So sa panahon ito, mga kapatid, nakita natin, man did only evil continually. They did nothing pure, nor noble, nor good, nor honorable before God. Man had become a festering sore. Masakit sa mata ang paningin ng Diyos. Alam niyo, masakit sa mata ang kasalanan. At lalong higit masakit sa damdamin ng Diyos na makita ang tao na nalulugmok sa kasalanan. Noah was a great man who lived in the midst of runaway immorality. Sobrang immoral na ng tao ngayon. Alam niyo, sa lugar sa amin, mga kapatid, ako galing sa Los Baños, kakaiba. Sabi ko, bakit? Napakarami, halos babae at lalaki doon, pati sa sakyan, may tattoo. Karamihan ng miyembro namin doon ng mga kababaihan, mga 20, may tattoo. Yung isang nanay doon na nasa, ang tattoo nasa liig. Ang pangalan niya ay Rose din. Meron doon kami, naging bisita, sabi nila ng mga taga-LB, sabi niya, bakit ganito yung mga tao dito, ginawang blackboard yung kanilang katawan? Puro sulat, mga tato. Pati yung mga jeep doon, may tato. Ang dami doon, ang trabaho ay, meron isang nasa doon, si Brother Vincent, ang trabaho niya magtatato. Nung nalaman niya na masama pala yun, binago niya yung trabaho niya. Sabi ko, pwede lang yung mga signboard. May ginawa niya signboard, katawan ng tao. At karamihan doon, pati babae. Pati lahat ng nilikha ng Diyos, nasa katawan ng tao, may bituin, may buwan, half moon, may araw. At yung lugar namin, yung dating mission house namin, yun ay laging nire-raid sa droga. Kung maaalala nyo yung panahon ni Duterte, mga kapatid, yung pong mayor doon tinanggalan ng police power. Because he is one that involved in drugs.
Meron akong nagsusolwining kami doon, nakatok namin yung bahay, mga kapatid. On the spot, gumagamit sila. At yung babae, yayapusin ako, ang kasuotan niya underbra. Yun yung suot niya. Tapos yung short niya, na may tawag na sa libutan doon, ayokong banggitin, mga kapatid. At nakabukas, at tatakbo sa akin, lango ng droga. Lumabas ako. Sabi ni Minyo, kaya yakapin. Kasama ko yung misis ko, natakot ako. Nakahigpit na ako ng misis ko. Lumakas ako. Meron kami naging bisita. Nagbuntis siya, 12 years old. Naging nanay siya, 13 years old. Talamak po ang droga sa Binangonan. Sobra. One time, isang gabi yun, nagkaroon ng raid, bypass operation doon po sa Mission House. Yung lugar namin, mababa, may bundok po doon. May mga nakatirang tao doon. Pagka kami nagsiservice Sunday, may mga salbahing lalaki doon umiihi. Sabi ng mga bata, there's a bird. Nag-bypass operation, doon tumakbuhan sa amin. Pumasok yung mga 4 na lalaki ang pulis. Pulis Batangas. Ganun po at hindi yung lugar namin namin. Nung nagsusolvining doon, taga Los Baños, sila Silver Hair, sila Banner Pinmar, meron silang nawitness na naghahabutan. Sabi pa, teka lang. Inabot. Pagkaabot, sige, tuloy mo. Hindi ko alam, sabi ko, Panginoon, ba't dito mo binila? Ang prayer ko pong lugar, yung bayan namin. Sabi ko, kung tatawagin mo, dalhin mo ako sa bayan namin, Panginoon, sa Pulaan. Pero parehas din naman, letter B, Binangonan. At doon ako, nakita ko yung layunin ng Diyos. Nakita ko yung buhay ng mga tao doon. At karamihan doon, mga kapatid, pangit ko rin. Ang pamilya doon, wasak. Sila. Meron doon, mga member namin, paano yung pastor? Wala na kami mag-asawa, pero kasal sila. Pero kami nilisama, may anak. Nakita nila, naintindihan nila sa Bible. Karamihan doon, broken family. Ang dami namin member ganun. Meron yung isa talagang sabi niya, maghiwalay na tayo kasi ito sabi ng Bible. Pero ayaw makipag-iwanan. Dinatnan namin silang ganun na ang kanilang mga buhay. Meron doon nabuntis ng kanyang tatay. Meron sa amin ngayon, iniiwan yung 2 bata, yung tatay niya ng bababa. Yung nanay nagtatrabaho na sa'yo. Yung makita mo yung gano'n yung buhay ng tao, yung nararamdaman mong bigat. Yeah, that's right. Good. Come on. Sobra tao naglalaro sa kasalanan. At hindi ka, yung nangyayari kay Noah ay ganun din, and God is grieving! At isang pamilya lang ang nakita niya. That is in the life of Noah. Amen. Kailangan natin ang mga katulad ni Noah sa panahon natin. Amen? Now, let us now talk about in the life of Noah. Ilang puntos na ito, mga kapatid. Let us talk. Noah, a man who walked with God. Number 1, Noah was a man of courage. Ewan ko lang kung magkakaroon ka ng tapang pag ang lugar na pinuntahan mo ay kaiba sa sistema ng buhay mo. May nag-warning nga doon sa akin, sabi niya, Pastor, ingat kayo sa lugar na yan. Yung pangalan ng lugar na yan, yung barangay, dati ng mission namin sa Iscalupa. Merong pastor doon, yung family nila, hindi Baptist. Pero ayon dun sa kwento, pinasok sila ng mga masasamang kalooban at pinatay yung pastor. Doon sa lugar na dati namin ginuupa. Pero sabi ko, kung dito ako mamamatay, sabi, Noah was a man of courage. Noah was courageous because he stood alone against
that wicked world. That's right. Amen. He had to withstand the influence of his grandfather and his father. Pero nakakalungkot mga kapatid, too many today are following their family members into wickedness. Yeah. Preach it. Come on. Meron dun sa amin mga kapatid, pag walang pambayad, puro ang tao doon nabubuhay sa utang. Naikwento nga kay Brother Gerald, meron ako naging member, hindi ko alam, nag-uktangan sila. Na barangay, pinatawag pa ako. Nagbarangay sila, mga member ng mission. Ngayon wala na sila. Pag walang pambayad, ipambabayad yung anak. Totoo po yun. But Noah was very courageous sa panahon ito. So marami ngayon matapang gumawa ng kasalanan, subalit duwag magdesisyon, maglingkod sa Panginoon. Ang kailangan natin sa panahon ngayon, mga kapatid, mga matatapang, ilabas mo ngayon ang tapang mo para sa Panginoon ng Diyos. Courage is a command of God for His glory. Ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 9, have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Amen. Nakakalungkot pag tinatawag ka ng Panginoon, wala kang lakas ng loob na magbigay ng buhay. Noah was courageous because the odds did not stop him. Hindi iyon yung nagpahinto sa kanya, hindi yung problema. Hindi yung mga nangyayari sa paligid niya. Bagkus lalo niyang nakita na kinakailangan niyang sumunod sa Diyos. He spoke boldly in God's name. Sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 4 and 5, for if God spare not the angels that sin, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness, to be reserved into judgment. In verse 5 in 2 Peter chapter 2, and spare not the old world, but save Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing the flood upon the world of the ungodly. We need preachers today. I said we need preachers today. Mga kapatid, marami na pong engineer na engineer din kung minsan. Marami ng professional. Ang kailangan natin ngayon ay preacher. Kung titingnan mo ang sanlibutan, mga kapatid, makikita mo ang kalagayan ng tao, hindi nila kailangan ng accountant. Tama. Hindi nila kailangan nyo. Hindi nila kailangan ang mga politician. Ang kailangan ngayon ng tao ay preacher. Dahil sabi ng Bible, a preacher of righteousness. We need preachers today. These generations need preachers. Marami ng professional sa mundo ito. Pero kulang ng mangangarap. That's right. Amen. Alam niyo ba ang isang vision ng isang pastor? Yun din po ang vision ko na may magsuko ng buhay. Nakalagay sa aming prayer list. Tumawag ang Panginoon ng babaeng lalaki na magsusuko ng Yes, buhay. sir. Sabi ko sa mission, pag wala nagsuko ng buhay dito, kung ako'y muling tatawagin ng Panginoon, ahayok. Yeah. Amen. Kung hindi kayo magsusuko, sabi ko sa kanila, ako ang ahayok. I'm willing to start again a mission kung tatawagin ulit po ako ng Panginoon. At kahit saan lugar. Sabi ko nga sa Panginoon, kausap ko siya. Sabi ko sa misis ko, huwag kang makomfort sa nakikita mo ngayong biyaya ng Diyos. Tama yan. Kung muli tayo tatawagin ng Panginoon, pupunta tayo. Amen. Sapagkat kailangan niya ng mga ngaram. God is looking for a man who will stand the gap. Who will fight for giant. Who will never compromise this wicked generation. This uncircumcised in heart. Naghahanap ang Diyos ng isang lalaki na titindig para sa Kanya. Sabi nga ng isang awitin,
What this dying world could use is a willing man of God who dare to stand, to go against the brain and words without applause. A man who raised the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need a narrator who knows what just to say. He doesn't need authorities to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men full of compassion, who love and cry, men who will face eternity aren't afraid to die, men who will fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lines are open and he wants you to come in. Nananawagan ng Diyos. Amen. I need a man. Magandang nagsuko ng buhay mga batang ito. Bakit? Itong mga batang ito lang ba pwede magsuko ng buhay? Hinihintay pa natin silang matapos sa high school. At marami nang namamatay. Pwede ka naman magsuko ng buhay. Professional ako eh. Iiwan ko ang profesyon ko. Ganun talaga. Kung magsuko ka ng buhay. Nung tinawag si Noah, isipin nyo may pamumuhay sila doon sa lugar na yun. Pero nung sinabi ng Panginoon, gugulawin ko mundo, magkita ng bahay. Hindi niya inisip, paano tayo mabuhay nito? Nung tinawag si Abraham, sabi niya, Abraham, alis ka sa lugar na yan. Sabi ng Bible, he was rich in cattle, in gold and riches. Pero tinawag siya na punta ka doon sa lugar na yun. Pero mayaman siya doon sa lugar na yun. Kailangan natin ng mga kalalakihan na magsusuko ng buhay. Nalalakad kasama ang Diyos. Huwag kang magtago sa iyong trabaho. Kung ako'y nagsuko ng buhay, alam ko, hindi po ganun ang alaki ang income ko. Pero yung comfort ko nung ako'y nanggugupit, nandun ka lang sa loob ng barbershop. Sabi nga nung iba, pera na ang lumalapit sa iyo, pupunta doon, gada ulo, pera. Oo. Uy, ulo, pera to. Ang dadali pa, yung meron ka magugupitan doon, may edad na. Sabi niya, siyam na lang, mabibilang mo yung buhok. Bawas na. Ano to, bubunutin ko, gugupitin. Alam niyo po, nung nagsuwa ko ng buhay, yung mga customer namin professional, pinupunta na sa church. Nagkakabiruan nga kami ni Pastor, sabi ko, Pastor, pag ako nag-mission, magtatay ako ng Christian Bible barbershop. Pero hindi po. Pinupuntahan ako ng mga customer ko, pero sabi ko, yun po kasi sabi ko, nandun na po yung kapatid ko, ayaw na naman pagupit sa kapatid ko. Kailangan namin yung golden hair. Ikaw lang nakakuha ng, kumira, sisiyam lang buhok, bunutin ko lang. Sabi ko, ang nagturo po sa amin ay isa. Yung nagturo sa akin tatay ko, nagturo din sa kapatid ko, tatay ko rin. Hindi lang po golden hair meron yan diamond hair. Wow! Kikinta bang ulo mo? Pero alam niyo, kapatid, hindi ko na inisip kung ano ang yung time na yun, magpapatayo na sana kami ng bahay kasi pinamanahan kami ng lupa ng biyanan ko. Pero maliit lang naman, 50 square meter. Sabi niya, tayuan niyo yan ng bahay, sikat kayo. Pero nung nagsuko ko ng buhay, sabi, anong gagawin natin doon? Sabi ko, sa inyo na po yun. Pero binigay ng Panginoon, ayun, tinitirahan namin. Bagamat hindi amin yun po ay sa gawain ng Diyos. Kailangan natin, Noah preached many years without single convert, yet his courage remained. Alam nyo, ang hirap nung magpipreach tapos walang naniniwala. Sabi ni Noah, gumagawa ako ng angka!
yung time yun, wala pang baha, wala pang ulan. Alam niyo sino lang naniwala kay Noah? Bukod sa kanyang pamilya? Yung mga hayop. Napusulan mo. Hindi pa ako nagmumula. Isipin mo, sabi ko sa Leon, pasok. Kuya. Napapasok. Itong mga wicked generation na ito, pinapapasok ni Noah. Pinagahanda niya. Kaya nga sabi nga, narinig ko kay Pastor Ed, sabi niya, minsan ang tao masahol pa sa hayop. Totoo naman, saan ka nakakita na aso naninigarilyo? No? Aso na nagiinom ng alak, nagbibig. Ginawang tambutso ang bibig. Tanay pausok. Sa panahon ito na natiling matapang, kinakailangan natin ngayon may matapang na puso para maglingkod at magsuko ng buhay para sa Panginoon. In the time of Noah, people are trampled the truth. Sabi ng Isaiah chapter 59 verse 14, and judgment is turned away backward and justice standeth afar off, for truth is fallen in the street, and equity cannot enter. Walang ibang nangangaral sa panahon na yun, mga kapatid. At ang katotohanan ay kanilang niyuyurahan. That's right. Mga kapatid, narito ka ngayon narinig. Marahil isa kang tatay, isa kang professional. Ay, hindi ako tinatawag ng Diyos. Hindi niyo ba alam, lahat tayo tinawag ng Diyos? Yung maging membro ka ng simbahan, yung sabihin ng Panginoon, yung Great Commission, go ye therefore, hindi lamang po yun sinabi sa pastor. Sinabi yun sa church. Go ye therefore and teach all nations. Kung membro ka ng Bible Believing Baptist Church, isa ka sa may responsibilidad. Nakakatuwa na meron kayong outreach. Amen. Brother Gerald, sabi niya, doon siya, nag-outreach. Pero nagtatrabaho. Pero ang kailangan natin ay fully surrender. Alright? Amen? Amen. Noah, even he is alone, did not become discouraged, nor did he begin to doubt God's message. Kailangan natin ngayon yung mga lalaking hindi nag-aalinlangan. Kaya ko ba ito? Nung kami nagsuko ng buhay, si Pastor Ed nagsuko ng buhay, hindi yun ang naging tanong niya sa Panginoon. Nung kami nagsuko ng buhay, kagaya ni Apostle Paul, Lord, what wilt thou have me to do? Dapat yan ang tanong natin. Huwag mong tanongin kung paano ka mabubuhay, humihinga ka na eh. Nagsuko ko ng buhay, paano kaya kami? Saan kami titira? Saan kami, alam niyo doon sa Los Baños, lahat ng room doon natulugan namin, kahit sa baptistry, natulog kami. Hindi ko. Ako yung tagalinis ng baptist doon kami natutulog. Pagka Sunday na, tinutupi lang namin yung gamit namin, lalagyan, tapos ilalagyan namin doon sa kisame nung auditorium doon, mataas kasi yun, trashes yun, tapos doon namin nilalagay yung mga gamit namin para maayos. Hindi kami naghanap ng lugar na convenient. Ang Panginoon, pumunta nga siya. Sabi ng Ama, bumaba ka, iligtas mo mga tao. He became obedient, even the death of the cross. Hindi niya tinanong, saan kayo panganganak? Saan siya pinanganak sa Sabsaba? Sa propesiya, isa siyang hari, pero nung dumating siya, iniisip nila isang hari na nakasakay sa kabayo. Pero nung dumating, nasa sinapupunan ng isang babaeng birhen. Sabi ng Bible, na kahit siya ay anak ng Diyos, natutulan niyang sumunod sa kalagayan na, I come to do thy will, O God, that is written of me.
Noah, he keep on sowing the seed, but saw it fall only on hard ground. But always remember, God said, I have planted Apollos water, but God gave the increase. There is no reason for us to be discouraged. Walang dahilan, mga kapatid, para hindi natin ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Isipin mo, kung ikaw'y nagtatrabaho sa kumpanya, binigay mo yung buhay mo dyan. Ilang taong ka magbibigay ng buhay dyan? Yes, sir, yes, sir. Pero kapag ikaw ay namatay na, hindi ka man dalawin niya, sasabihin niya, you already paid. Bayad ka naman, may sweldo ka. You have your salary. Pero ang Panginoon, mga kapatid, pag nagsuko tayo ng buhay sa Panginoon, God is not unrighteous to forget your labor of love, sabi ng Bible. Hindi niya kalilimutan. We need like Noah in our day, who has a courage to obey God's command. Amen? At yun po ang kailangan natin. And Noah, second, Noah was a righteous and perfect, sabi ng Bible. Alam niyo kung bakit marami sa atin hindi makapagbigay ng buhay? Kasi hanggang ngayon, nabubuhay pa rin sa kasalanan. Nabubuhay pa rin sa kababtutan. Pag sinabi natin righteous, mga kapatid, just, it means, a just man, sabi ng Bible, he is perfect. Sabi ng Panginoon sa kanya sa Genesis chapter 7 verse 1, and the Lord said unto Noah, come thou and all thy house and the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Kailangan ng Diyos ng mga matuwid na pamumuhay. Isang dahilan kung bakit hindi tayo makapagsuko ng buhay sa Diyos kasi ayaw nating mabuhay ng matuwid. Yun lang naman yun eh. Pag sinabing perfect, mga kapatid, it's not sinless, but mature. Pag sinabing mature, you can produce. You can know, you can discern what is right and what is wrong. Binigyan tayo ng Biblia ng Diyos para malaman natin ang totoo at malaman natin ang tama. Alam mong tama na magsuko ng buhay sa Panginoon. Alam mong tama na maglingkod sa Diyos. Pero bakit hindi tayo naglilingkod? Mananatili na lang ba tayo katulad ng sinabi ni Apostle Paul, form of godliness? Mag-aanyo na lang ba tayo sa ating mga kasuotan ng mga banal? Pero hindi natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon. Hindi natin nagagawa yung Great Commission. We never go out and win soul. And yet we say, I don't say, I have a King James Bible. I'm a member of Christian Bible Baptist Church. So that's it. Mahirap isuko ang buhay na bukto. Noah was perfect. But he is a sinner. Kagaya mo rin. But he obeyed God. Ang sabi ng Bible, this did Noah according to all that God commanded him, so did he. Ang kailangan lang naman natin sumunod eh. Amen? That's right. Sumunod. Ang Panginoon sumunod siya. Inutusang sumunod. Sabi nga ni Pastor namin, kaligdan, isa siya nag-preach sa Los Baños. I heard, sabi niya, sino rito inutusang mamatay? Inutusang patayin ng Diyos. Sabi niya, go therefore and die! Yung asawa ni Job, ganun. Thou dost retain thine integrity? Curse God and die. Sabi rin ni Job, thou foolish woman, I have everything. Hindi naman tayo inuutusan ng Diyos para mamatay. Inuutusan niya tayo para humayo. Amen. Ang kailangan natin ay matuwid na pamumuhay upang magsungo tayo ng buhay sa Diyos.
Not only that Noah is a righteous and a perfect man in the sight of God, but Noah lived by faith. Kanina sa Sunday school, pinabanggit ang pananampalataya. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 7, by faith Noah, being warned of God, things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heirs of righteousness, which is by faith. Sabi ng Bible, Noah, notice that Noah moved with godly fear. He was moved with fear. Ang kailangan natin yung takot. Hindi yung takot na mamatay ka. But godly fear, reverential fear, takot tayong masaktan ang puso ng Diyos. Right. Amen? Faith must obey. If Noah would not have been a man of action, he would not have been a man of faith. Sabi nga ng Bible, faith without work is dead. Hindi po pinag-usapan doon yung kaligtasan. Kasi meron ka ng faith eh. You have already faith. Naalala ko yung kausap ko nung last Saturday lang. Na-witnessan ko sa Seventh Day Adventist. Ay, Baptist kayo? Ay, po, faith lang kayo eh, no? Hindi po, yun po kasi sabi ng Bible. Hindi dapat may works din. Kasi sabi ng James, sabi niya sa akin, faith without work is dead. Sabi ko, anong klaseng work po ba ang gusto niyo? Eh, di yung sinabi ng Diyos. So, if you take the word of God, yung sinabi ng Diyos, anong tawag ko? Faith. Pananampalataya. Sabi ko, anong klaseng work ba ang gusto mong gawin? Is it a work of man? O yung pinagagawa ng Diyos? Minsan ang pananampalataya natin nagiging patay kasi we do not exercise our faith. Yes, amen. Amen. Faith must grow. Dapat ito'y lumalago. Sabi nga ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, we are about to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other abounded. So, ibig sabihin, tingnan niyo po mga kapatid. Sabi ko nga, kausap ko rin si Brother Gerald, sabi ko rin ito minsan kay Pastor. Sabi ko, this building is displayed of faith. Eh kung wala kayong pananampalataya, hindi naman magkakaganito to. Eh, hindi niyo sinasabi ko sa mission. Kung ano yung nakikita niyo yun yung pananampalataya. And faith is taking God at His word. Amen. Faith is coming by hearing, and hearing by the word of God. Ang sabi ng Bible, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ang kailangan natin ay pananampalataya. Ito yung nagbunsod kay Noah. Hindi niya man nakikita yung bagay na sinabi ng Diyos na uulan at babaha, pero ginawa niya yung arka. Pero nanatili ang kanyang pananampalataya na lumago. And he kept on preaching and preaching and preaching, and he became the preacher of Christ. Kamakailan, 2004, nabalita yung the deadliest tsunami in history. That it happened in Banda Aceh, Indonesia, 2004. December 26, 2004. Yung pinakamalaking tsunami. But you know what? There is worse than tsunami. Amen. Alam niyo po ano yun? Tsunano! Yung mga tsunano na hindi lumalago sa gawain ng Panginoon. Mas matindi pa yan sa tsunami. But our faith must grow. Amen. Huwag kang maging tsunano ang iyong pananampalataya.
Number 4, Noah had godly fear. Yung iba sa atin, kaya sumusunod sa Diyos, baka hindi na tayo pagpalain ng Diyos. Natatakot siya pagpalain ng Diyos na hindi na pagpalain ng Diyos. Pag sinabi natin godly fear, mga kapatid, sabi ng Bible, he walked with God, he obeyed God, he followed God. Amen? He loved God. Ang kailangan natin, mga kapatid, yung merong paggalang sa Panginoon at takot sa Diyos. Minsan, mas matapang pa ang tao talagang gumawa ng karumalduman Yes, amen. kaysa sumunod sa Diyos. Noah obeyed God. Sumunod siya sa Panginoon. Yun yung nagbunsod sa kanya. The beginning of wisdom, sabi ng Bible, is fear. Isa sa mga attribute ng Diyos, mga kapatid. Sa pag-aaral ng theology, that sabi ng ating pag-aaral, and we believe that our God, He is existing God. He is a living God. He is immutable God. He is all-powerful, all-knowing. Sabi ko sa mga member, kung naniniwala ka God is all-powerful, ang tanong ko ngayon sa iyo, sinong dapat masunod? Yeah. That's right. Bakit tila yata na ang karakter ng Diyos that He is all-powerful ay hindi makita sa iyo? Kung siya yung makapangyarihan, bakit tila mas makapangyarihan pa tayo? Bakit hindi siya nasusunod? Come on. Kung naiintindihan mo ang isang attribute ng Diyos that He is all-powerful, ibig sabihin dapat mas makapangyarihan siya, mas nasusunod siya. Kaya nga nakita ito ni Noah, nakita niya ang karakter ng Diyos, that's why he obeyed God, because God is all-powerful. Nung sinabi niyang magpapaulan ako, magdudulot ng baha, alam niya mangyayari. Pero nung ang Diyos nananawagan, kailangan pa ng lalaking bangaran. At pag nangaral kami maliligtas, tila yata walang naniniwala. Nung sinabi ng Diyos, go ye therefore and teach all nations, bakit iilan lang ang mahal? Chip. Come on. Sino ngayon ang mas makapangyarihan? Come on. Bridge. Bakit tila yata mas makapangyarihan ang trabaho mo, ang business mo, at hindi mo magawang lumabas Come on. para maging bahagi? Yes, sir. At sinasabi mo, mas makapangyarihan ako sa Diyos. If you believe that God is all powerful, then you are going to be. Amen. 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 Thank you and God bless you. Amen. Kailangan natin ng mga kagaya ni Noah sa panahong ito. Amen. Hindi natin hihintayin yung judgment. Amen. Ang mundo noon, ginunaw sa pamagitan ng tubig. Ngayon, dahil sa rainbow, kung nakita mo yung rainbow, yan ay pangako ng Diyos na hindi na sa tubig. Kaya lang, worse, much worse than water. Fire. Are you listening? Sabi ng 2 Peter, every element shall be melted with fervent heat. Kaya pagka Kristyano at natakot ka sa panahon ito na magsukong, mambuhay, maglingkod sa Diyos, matakot ka sa persecution ng iba, ang sasabihin ng ibang tao, kapatid, isang araw, pagsisisihan natin yung bagay na yan. Amen? Marami nga naglaladlad sa kasalanan eh. Hello? Ngayon, mag-election, naglaladlad sa bigay dito. Imagine kahit simbahan, talagang sinalaula na ng mga politiko. Nakikinig ko ba kayo, amen? Pero isipin nyo, mga kapatid, kailangan natin ng matatapang na Kristyano na kalooban ng Diyos. Ngayon siya namumuhay ng matuwid. Palagay ko matuwid na wala tayo sa simbahan. Ang mundo, makinig kayo, ito ang danger. Alam mo ba, ang mundo ay instrumento ng diablo para sirain ang buhay ng tao. Sirain yung buhay mag-asawa, sirain yung buhay ng ating mga anak. At hindi nakakatuwa ang bunga ng kasalanan. Imagine, dumating sa punto ng mga tao, iniisip na nila gumawa ng masama. At normal na sa kanila yung parang humihinga.
Kaya pag Kristiyano ka at normal na sa iyong kasalanan, delikado, kailangan ng revival. Iba na ang lakad mo, kapatid. Sabi nga nung sa preaching San Pedro, parehas ka ng position, save ka. Okay, we have the same position, are you saved? Pero iba sa atin, ibang direksyon. Hindi palapit sa Panginoon, palayo sa Panginoon. We may have different position. Pagdating sa Diyos, sa Biblia, sa kaligtasan, pero kumusta ang direksyon ng buhay Kristyanismo natin ngayon? Saan papunta? Panahon ni Noah, they have the same position. They are blessed by God. Iilan lang sila eh. Pero pagkatapos nun, yung kaisipan nila, iba na ang direksyon nila. Kaya tingnan maraming Kristiyano ay wala sa simbahan. Ibang direksyon. Ayaw natin maglingkod sa Diyos. Ibang direksyon. Papunta sa outing. Papunta sa mall. Imbis sa ibang direksyon, papunta Bible school, ibang pinuntahan. Amen? Imbis sa paglilingkod, ibang pinuntahan. Mas masaklan kung asawa mo hindi umuwi sa bahay nyo. Iba ang pinuntahan. Iisang pamilya kayo, isang posisyon, pero iba na direksyon. Ganon din sa Panginoon. Can two walk together except di ba? Maghihiwalay. Well, thank God for that message. And how about that faith? Amen? Ito po, maganda yung ano kanina eh. Lahat ng nakikita nyo ngayon, yan ay bunga ng pananampalataya. Pero ang tanong tapos na ba? Itong building ito, bunga ito, itong lupa na ito, bunga ng pananampalataya ng mga nasa kabila pa. Naalala nyo ba yun? Amen? Kasi magandang balikan din yun eh, no? Are you listening? Nagsiservice tayo pag umulan, nagtitipon sa gitna kasi bumabaha. Napataas sa gitna. Baka nakalimutan natin, mga kapatid, minsan nananampalataya, kaya tayo ay sumunod at sumunod sa Panginoon. Pero bakit nung tayo ay nasanay na sa blessing, ayaw na natin sumunod sa Panginoon? Nandiyan po ba kayo? Magkakaroon tayo ng mga missions. Bibigay na niyo siya property na yan. Pero sana naman hindi ka mapag-iwanan sa pananampalataya. Yung school, kumakatok-katok na, yung nervous na araw eh. Pero sana huwag tayo maiwan sa pananampalataya. It's good to see to yung young people, yung mga nagsuko ng buhay. Hello? Ang tanong ay saan ang direction mo ngayon bilang Kristiyano? Are you walking like God? Noah walked with God. Ulitin ko, with. Ibig sabihin, pareha sila ng direksyon ng Diyos. The question is, ang simbahan din nagbago na ba ng direksyon? Definitely, no. Pero saan ang direksyon ng paglilingkod mo ngayon? Mga tatay, kailangan natin mga lalaki. Are you listening? Ngayon, ganyan ko narinig yung testimony niya na talagang, grabe pala yung nangyari sa inyo. So, imagine, ilang palo ng Panginoon bago sumunod sa Kanya. Huwag mo sabihin, kaya tanong doon, sino mas makapangyarihan ba talaga? Tayo o ang Diyos? Masasagot yan dito sa altar. Tayo po tayong lahat. Bukas po ang altar. Kinausap ka ng Diyos sa bawat bahagi ng mensahe. Ay maganda kausapin natin ang Panginoon. Ay mga kapatid, sino ba talaga mas makapangyarihan? Ang Diyos o ikaw? Pero papatunayan ng Diyos na makapangyarihan siya. History stated na ang tao ay walang magagawa, ay walay sa Diyos. Ang salita niya siya tuturo na pag tayo, kapatid, we can do nothing against the truth but for the truth. Whether we like it or not, our lives ay dadalhin niya. Huwag natin hayaan sa pwersahan tayo dalhin ng Panginoon. Sumunod na tayo habang tayo malambot pa ang puso sa Kanyang salita. Kailangan ng henerasyon ito sapagkat hindi na ito naiiba sa panahon ni Noah. Ang mga tao ay nagpapasasa sa kasalanan. Ang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kailangan ng mga babae at lalaki na magiging katuwang ng Diyos sa pag-aakay ng mga kaluluwang naliligaw. Kailangan ng isang tatay, kailangan ng isang nanay, kailangan ng mga kabataan. At doon tayo tinatawag ng maglingkod sa ministry. Maganda, simulan natin sa soul winning. At yan ang kailangan natin ngayon. Mga kapatid, ang panawagan ng Diyos, inawag tayo ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa liwanag.
Mula sa pamilya ni Satanas, tungo sa pamilya ng Diyos. Hindi ka tinawag ng Diyos para walang gawin. May gagawin po tayo, kaya niya tayo niligtas. Salamat sa testimony natin mga ngarang this morning. Salamat sa salita niya na natin napakinggan. Magkakaroon lang ng katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay mo pag may desisyon ka ng gagawin mula sa oras na ito. Huwag mo papayagan na naging spectator ka lang ngayong umaga. You need to do something for God. Courage, the righteousness, and that faith. We need that. We need that. Dakilang Diyos sa langit, salamat po sa inyong salita. Salamat sa lingkod na inyong ginamit. Pala niyo ang family, ministry po sa Pinamunan. And also, God, thank you for the members. Nakita niyo po ang kanilang puso ngayong umaga ito, how they responded to the preaching. It may be a hard saying for some of us, but for the people who are asking, you're working this morning. Truly, we have seen your hand, O God. Nakita namin, Panginoon, na gumagawa kayo sa buhay namin. What we need is to be courageous, to be righteous, and to live by faith, O God, as we obey and love you more. Marami pa mga kaluluwang hindi ligtas. Tulungan niyo bawat miyembro ng simbahan ito maging soul winner, O God. At kung may mga tinatawag, Panginoon kayo na magsuko ng buhay, enroll in Bible School, nawa Panginoon, I love that word, fully surrender. They would have this commitment with you, O God. Not for me, not for the church, pero sa inyo, Panginoon. And we give you all the honor and the glory. In Jesus' name we pray. Amen. All the people said? Amen. Are you blessed by the message? Amen? Okay, thank you, preacher. Salamat po, makakaupo na po. Alam nyo, hindi aksidente na siya. Actually, last month pa dapat natin siya speaker. Kaya lang may mga inasikaso tayo na, anong pecha yun? March 10, ano ba, dapat last Sunday, na anniversary natin. Kaya lang, medyo marami pa tayong mga inasikaso dito. Kaya sabi ko, Brad, sir, pwede bang May na lang? So, tumugon naman po siya. Amen? So, tayo pinagpala ng Brad. Walang aksidente sa Panginoon. Amen? At kayong mga narito, I do believe na mga kapatid, kinausap tayo ng Panginoon dyan. Amen? Yung matindi, ano? Imagine, ano? Yung unang lugar nila, nasa baba eh. Ano? Ngayon naman, yung kanilang permanent lugar, nasa taas na. Pero mas mataas pa dun eh. No? Nakita ko, mayroon pang packet. Sabi ko, palangit na to ah. Oh, pero tinawag ng Diyos, kasagawain ng Diyos. Sa skill pala, yun ang testimony. Ano? Imagine, yung Diyos ang nagbibigay ng buhay. Amen? Ang mahalaga, tayo ay nasumpungan sa gawain ng Diyos. Amen? May problema. Walang problema. Amen? Oh, pero salamat, may Diyos po tayo. Makapangyarihan ang ating Diyos. Amen? Thank you for the message, sir, and for the testimony. Let's have a special offering this morning for our missionary. Amen? May project po sila doon. Ang simbahan may pangangailangan. Amen? Walang simbahan na walang pangangailangan. Malaki-maliit. Pero hindi dahilan ng simbahan may pangangailangan na hindi tayo maging pagpapala sa mga tinutulungan nating mga simbahan at mission. Amen? So let's be a blessing po. Ngayong umaga ito, tayo magkaroon special offering. At maganda ho ay pagpapala pala ng Diyos. Dilagay na sa puso mo. Maganda ay tayo magkaroon this morning. Ano? Amen. We're blessed to give than to receive. Amen? At maganda ho na yun maging buhay na ho natin. Amen? To be a blessing. Amen? At maganda ho yun. Ano? Alright? Ating pong pasalamatan ang special offering this morning, sir. Ay, manalangin, kakilala ng Diyos. Maraming salamat po yung sa mensahe ng salita, sa inyong God na po namin, ang privilege sa kanyang
gawain na ano pong pagkatiwala sa kanya, kung mga pagpapalain, pagkakuin. Kaya din po, Lord, pagpapalain po ang special offering para po sa mission po doon, ito magamit para sa yung kalalagyan ng gawain po doon. Diyan po, Lord, dalan po lang ng mga anak ng bigay, gusto po ng mga buhay, ng mga pangalan, Jesus. Amen. God bless you as you gave this morning. Amen. Salamat po, Church, sa inyong generosity. And I hope na tayo po ay pinagpala sa mensahe niyan. Amen? And not just for the message, but also the testimony of the servant na ginamit niya ngayon. Amen? And panalangin natin, hindi pa kayo organizer, ano? Hindi pa? Malapit na silang i-organize. Amen? At ang maganda, ang simbahan ito ay naging blessing sa kanila. Amen? Si BBC Kalapat ay tumulong din po tayo last month. Nag-anniversary po sila, tayo nagpadala ho doon. Sila ay nagpapagawa ho na... maganda na ang church ay nagiging blessing sa ibang lugar. Amen? Pero hindi nyo ramdam, pero yung blessing sa mga lingkod ay hindi nila nakakalimutan ang noveleta. Ba't nagiging blessing po tayo sa kanila? Amen? Kaya mga kapatid, huwag mapapagod, maglingkod sa Panginoon. Amen? At tayo ay huwag mapapagod, magmahal sa gawain at mga manggagawa ng gawain ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Are you happy this morning? Amen? Are you blessed? Amen? Amen. Tayo po magwakas sa panalangin at hilingan natin sa panalangin si Kennard. Ikaw po sa mga. Pagkabilang ko ng microphone. Ikaw sa mga nagsuko ng wow. Sa prayer ng Diyos, maraming salamat sa araw na yung ginamit po noon. Nakapunin kami ng Diyos sa lita po noon. O po mag-ingat kami naman sa nilang pag-uwi. Sana yung makabalik sila sa afternoon service po. Tapos sabi ko lang po kasala sa Panginoon Diyos. Amen. Amen! Yun ang prayer nila. Mas talagang spiritual na, no? Wow! Grabe. Klase. Para lagi. Alright, thank you, God bless you. Shake hands. Kamayin mo natin ating tagapagsalita. You can have pictures with them or sign your Bibles, please. Makipagkamay sa bawat isa. Grabe ang opportunity to be a blessing to somebody today. God bless and good lunch.